Diskaya, mga sangkay, nakatakas sa kamay ng NBI. Ano nga ba ang nangyari, mga sangkay? Pag-usapan po natin. Okay, ito po yung balita ngayon. Masyado pong pinag-uusapan ngayon, mga sangkay, kasi itong biglaan daw pong pagkawala ni Diskaya sa NBI. Kasi di ba nakaraan, mga sangkay, sinabi nga pong kusang sumuko si Diskaya. At ngayon, sinasabing nawawala na naman po sa NBI. Ano ba talaga ang nangyari, mga kaibigan? Pag-usapan po natin. Pero bago tayo mag-umpisa, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ano pa ang hinihintay ninyo, mga sangkay? Road to 2 million subscribers na po tayo, no? Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Okay, nawawala nga daw po si Diskaya sa NBI. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Kasi ito yung report, oh. Ito yung report. Ayan. Sara Diskaya. Umalis daw po sa NBI. Teka, saan yun? Umalis daw po sa NBI, mga sangkay. At ngayon, hinahagilap kung saan napunta itong si Diskaya. Di ba nga po, sumurrender na po ito, mga sangkay. Umalis sa national. Ito, basahin na lamang po natin. Umalis sa NBI or National Bureau of Investigation Headquarters ang kontraktor na si Diskaya nitong Martes ng umaga. So ngayong araw, mga sangkay, hindi malinaw kung saan siya dinala habang nakasuot ng bulletproof vest at nananatiling tikom sa tanong ng media nang sumakay sa sasakyan kasama ang opisyal ng NBI. Oy, may kasama naman palang NBI. Akala ko tumakas talaga o umalis ng siya lang at ang kasama po yung kanyang mga security. So kasama daw po yung mga opisyal ng NBI. Di niya akalain siguro na ganito na po yung situation niya ngayon, no? Pambihira, parang kailan lang nagpa-interview siya sa mga reporter, no? At pinapasikat pa po niya na ito na yung buhay namin dahil sa DPWH, eto, naging maganda, naging maayos ang buhay namin. Ngayon, mga sangkay, wala na. Finish na, mga sangkay. Ito na po ang situation ng kanyang kinalalagyan ngayon. Kung saan, puro ano na to nakaka-depress. Kasi sila na po ngayon yung hinahabol at yung marangya nilang buhay napalitan po ng takot. So, hindi daw malinaw kung saan dinala. Matatanda ang kusang sumuko daw po si Diskaya noong nakaraang linggo. Ilang araw matapos giit ni Pangulong Marcos Jr. na agad siyang ipapa-aresto kapag lumabas ang arrest warrant kaugnay ng umano'y ghost project sa Davao Occidental. Una nang sinabi ni NBI Director Lito Magno na maaari pa ring lumabas si Diskaya sa NBI dahil wala pang formal na arrest warrant mula sa korte. Okay. So, well, ang tanong pa rin dyan, nasaan na kaya itong taong ito ngayon, mga sangkay, no? Ito may mga nag-comment. Bayad na sa NBI siguro na masko, sir. Magluluto po sila ng lutong proseso. Update nyo na lang po kami kapag may nakulong na. Oo nga, ito nga yung tanong ko pa rin Bakit wala pa rin pong napapakulong until now? Diba? Wala pa rin pong napapakulong na mga may mga napakulong ng mga galing DPWH. Pero bakit wala pa rin pong napapakulong na mga senador, kongresista na involved? Marami pong involved dito
Ang sabi, 'di ba? Ang sabi, may mga mapapakulong na. So, baka pwede nating itanong ito sa mga namamahala, mga sangkay, na bakit wala pa rin napapakulong? Ano ba? Hindi ba nila may nangyayari bang hokus-pokus sa loob po, mga sangkay ng ating mga otoridad o ng ating pamahalaan? Bakit ganito ang nangyayari? Kasi mismo may mga loyalista na nagtatanong. 'Di ba sinasabi nila, teka lang, ang sabi ni Presidente, may mga maghihimas ng rehas bago magpasko. Anong araw na? 'Di ba? Kailan yung Pasko? Malapit na, mga sangkay. Advance Merry Christmas. Bilis ang araw, mga sangkay, no? Kaya, ang date ngayon, ang date ng Pasko is 25. So, next week na yung Pasko. Ano ba ang nagyayari? Bakit wala pa rin pong napapakulong? Anak lang to ko, Ito. Kung may mga ebidensya sa mga Duterte, kulong din sila. Kung wala, di walang makukulong. Totoo naman. Nasa mabuting pangangalaga na. May security guard na silang sosyal, naka-bulletproof vest pa. Baka siya na ang nagmamayari ng NBI at labas-pasok na siya doon. Ay, nako po, aray ko. Pero, yun ang natin, mga sanggay, para maano natin, tawag dito? Yung taong bayan masatisfy kapag meron na po talagang mapapakulong. Kasi hanggat wala pong napapakulong, mga sangkay, mananatili pong questionable. Kahit si PBBM, tatanong, bakit wala pa rin pong napapakulong na mga kongresista, mga senador? Iyon po yung inaabangan po natin, mga sangkay, di ba? Bakit may ganitong dito? Okay, Sara Diskaya, nadalo sa pagdinig sa Malabon, kaya umalis sa NBI. Okay, kaya naman pala. Ito na, ito yung report. Itong latest update. Kinumpirma ng DOJ na humiling ang kontraktor na si Sara Diskaya. Ito na na pansamantalang makalabas ng NBI upang dumalo sa pagdinig sa Malabon. Dumating si Diskaya kasama ang NBI convoy sa Office of the City Prosecutor sa Malabon nitong tanghali upang harapin ang kasong isinampalaban sa kanya ng lokal na pamahalaan ng lungsod. So, ayun naman pala. Dami na nating sinabi, no? Dami na nating sinabi. Dadalo lang pala ng hearing, kaya pala na kasama yung NBI. Okay, so yun po yung nangyari. Hindi naman pala tumakas, mga sanggay. Dumalo lang po ng hearing. Well, kayo ba? Ano bang inyong opinion, mga sanggay? Gusto nyo na bang makakita ng isang kongresista, isang senador na makukulong bago magpasko? Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.